Wala nang higit pang mahalaga sa isang Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang buhay, sa kanyang mga kahinaan, mga imperfections, sa kabila ng kanyang mga pagkakabagsak sa kasalanan, at wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi malaman meron siyang tagapagligtas na puspos na sinakdal bilang ating Panginoon at maliligtas. Napakahalaga sapagkat ang isang taong na kay Kristo ay wala na siyang pangangailanganin pa ano paman kung nasa Kanya na ang Panginoon. Alam niya na matatapos niya ang buhay na ito sa lupa, sa kabila ng kanyang maraming pagdaraan ng kahirapan. Alam niya na dahil siyang merong Panginoon na puspos sa kanyang kapangyarihan na mag-iingat hanggang sa huli, ay maaari siyang maging panatag talaga. Alam po ninyo, maganda itong mga ganitong pananalita, pero sa katotohanan, palaging nakakalimutan ng mga mananampalataya. Para tayong namumuhay na walang pag-asa sa buhay na ito, para tayong mga taong namumuhay na hindi masaya, samantalang ang katotohanan, tayo ay may lahat ng pangangailangan natin kay Kristo. Ako'y nagbigay ng munting devotion noong medical mission. Ay napakaikli kasi dahil devotion lamang yon. At pahapyaw lamang ang aking pagtangan noong talata sa Colosas 2, 9 at 10 na nilalayong ko sa umagang ito na ipaliwanag sa inyo ng mas malalim. At atin pong makita mula dito, ikaw kapatid ay nilubos na kay Kristo. Ikaw kapatid ay wala ng iba pang pangangailangan dahil si Kristo ang siyang kapuspusan mo. Na anumang mangyari sa buhay mo, kapatid, sa buhay na ito, ikaw ay kumpleto kay Jesus. Wala ka ng ano pa mga hanapin pa. Supisyente si Jesus sa lahat ng ating pangangailangan. At supisyente si Jesus na kanyang i-fully met ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Yung awit ni Charles Wesley, sabi niya yung wikang Ingles, Thou, O Christ, art all I want. More than all, in Thee I find. Sa kanya, sabi ni Charles Wesley sa kanyang awit na yaon, si Kristo lamang ang kanyang gusto, sapagkat kung si Kristo ay nasa kanya, wala nang iba pa siyang kakailanganin. Sapat na si Kristo para sa kanya. Yung teksto natin, nais kong basahin sa inyo dito sa Lucas, nakabukas ako sa Lucas, sa Colosas, Kapitulo 2, at basahin ko sa inyo itong versikulo 8 hanggang 10. Okay? Colossians 2, verse 8. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napupuspos sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Alam niyo, ito po ang isa sa napakadakila, pinagpalang mga talata sa kasulatan ng ating Diyos. Ipinakikita rito sa atin ang kalwalatian at kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang persona at sa kanyang gawain, na siya ay supisyente na para sa lahat ng mananampalataya. Dalawang bagay lamang ang gusto kong sundan natin sa mga talatang ito. Una, ang lubos na kapuspusan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pangalawa,
ang lubos ng nakapuspusan ng mga mananampalataya na kay Kristo. Napakaganda po, ano? Ito pong pagkakaayos nito ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, may tinatawag na play of words. Yung salita na kanyang talagang iniayos upang makita natin ang kanyang gustong bigyan ng diin. Pansinin ninyo, ang ginamit niya sa versikulo 9 ay yung salitang lubos na pinuspos ng pagka-Diyos. Lubos na pinuspos. Sa English ay yung completeness, walang pagkukulang, o fullness. Yung Griego diyan, yung tinatawag na pleroma. Ginamit sa versikulo 9, lubos na pagkapuspos ng pagka-Diyos ang kay Kristo. At doon sa versikulo 10, makikita rin natin yung lubos na kapuspusan naman ng mga mananampalataya kay Kristo. So nakita nyo yung isang napakagandang bagay na yon. Lubos ang pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang katawan at doon lubos din ang nalulubos din ang bawat mananampalataya na kay Kristo, na ating matatagpuan ang lahat ng pangangailangan natin sa Diyos na ito na nagkatawang tao. Alam niyo po, yung konteksto dito sa ating pinag-aaralan, isa sa mga layunin ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas ay yung tinatawag sa theology na polemics. Yung gusto niyang ituwid, tamain, i-rebuke ang mga maling pagtuturo doon sa kanyang panahon. Ang isa sa pangunahing pagtuturo noon ay yung pagtuturo na tinatawag na Gnosticism. Ito pong Gnosticism, sila ay nagsasabing meron silang sekretong kaalaman na ang tanging nakakaalam lang ng mga sekretong kaalaman yon ay ilang mga special o may mga tinatawag na superior na mga tao. Hindi lahat ay may ganong kaalaman. At isa sa kanilang pagtuturo ay yung tinatawag na dualism, na ang katawan ay masama, anumang may kinalaman sa material ay masama, ang espiritu lamang ang mabuti. Now, dahil sa pagtuturong yan, kanilang tinatanggi ang pagiging Diyos ni Kristo. At kanila rin itinatanggi na naging tunay na tao si Kristo sapagkat hindi pwedeng maging tunay na tao ang Diyos sapagkat masama ang katawan. Hindi nila tatanggapin yon. Isa rin sa mga pagtuturo na makikita natin sa kabuuan ng kasulatang ito ay yung tinatawag na Judaismo na itinuturo na bagamat naniniwala sila sa kamatayan ni Jesus, hindi supisyente yon para sukat na iligtas ang mga tao. Kailangan dagdagan. Hindi yon sufficient. Kailangan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moises at lalo na yung pagtutuloy na matutunghayan natin sa mga talata rito. Isa pang pagtuturo na nandoon nung panahong iyon ay yung pagsamba sa mga anghel at kung ano-anong mga klaseng mga uri na inimbento ng mga tao. Ito galing sa paniniwalang paganismo. Pansinin natin ang buod niyan sa versikulo 8. Sinabi dito, kayo'y mag-iingat. Nandito yung pamamanhikan ni Apostol Pablo. Caution niya, warning niya, mag-ingat kayo. Baka sa inyo may bumihag na nandiyan sila upang ang intensyon kayo'y bihagin. Yun yung ganito, na sinabi na walang, sa pamamagitan ng filosofiya, walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan na hindi ayon kay Kristo. Binabanggit niya sa atin dito ang filosofiya ng tao. Ano ba ang filosofiya? Ang filosofiya, ang ibig sabihin lamang nito, pagmamahal sa karunungan. Filosofiya, philo, love. Sophia, karunungan, pagmamahal sa karunungan. Si Solomon po ay isang dakilang pilosopo. Basahin niyo Ecclesiastes, ay napakagaling na pilosopo. Siya ang taong namuhay na pinakamarunong sa kanyang kapanahunan. Ang filosofiya po
Ito po yung karunungan na nagpapaliwanag sa kahulugan ng buhay, ang kaligayahan, ang existence, kung bakit may Diyos, bakit may tao. Meron bang Diyos? Nag-e-exist ba ang Diyos? Bakit ako narito? Sinasagot ng filosofiya yan. Ano ang layunin ng tao? Bakit siya nandito sa mundong ito? Paano ko makikilala ang Diyos? Meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Ang mga pilosopo, gustong-gusto nila nang magbibigay ng kanilang karunungan sa pagpapaliwanag ng mga bagay na yan. Makikita natin. Ang filosofiya po, hindi siya masama sa kanyang sarili. Okay na magmahal ka sa karunungan, okay na ikaw ay magsikap, maghangad na lumago ka sa iyong mga karunungan. Kailangan mo yon. Pero ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito na ni Pablo na dapat nating pag-ingatan ay ang filosofiyang hindi ayon kay Kristo. Mga filosofiyang lumalaban sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. At binanggit niya ang description. Sinabi niya, ito'y empty deceit. Walang kabuluhang pandaraya. Alam po ninyo ako'y nasa construction nung araw, kadalasan, pagka kami nagbubuhos ng mga konkreto, kung minsan, pagkatapos nun, pag natuyo, kakatukin namin, kasi baka may ampaw. Yung binuhusan namin, baka hindi umabot hanggang sa loob. Kaya pag kinatok mo, ampaw ang tunog, kailangan namin tanggalin, buhusan uli, sapagkat delikado yon sa konkreto. Ampaw. Sa labas, maganda. Kumbaga, ito yung mga taong, yung kanilang mga argumento, parang plausible, kaakit-akit, parang tama. Pagka sinuri mo, walang kabuluhan. Walang idudulot sa iyo na mabuti. At sinabi din dito, ayon sa tradisyon ng tao, ito po yung mga pagtuduro ng mga pariseyo sa mga tradisyon o ceremonial traditions na sinasabi nila, dapat niyong gawin ito upang kayo ay tanggapin ng Diyos. O di kaya itong mga tinatawag na pagtuturo, sinabi niyan, mga simulain ng sanlibutan, yung pong original niyan, tumutukoy ito sa mga pagtuturo tungkol sa mga espiritu, sa mga kung ano-anong tinatawag na spirit world, pagsamba sa mga espiritu. Ay sinabi niya, wag mag-ingat din kayo ganyan sa ganyang klaseng filosofiya na itinuturo. Lahat ng ganyang mga filosofiya ay hindi ayon sa pagtuturo ni Kristo. Sabi niya, mag-ingat kayo. Iwaksi ninyo ang mga bagay na yan. Ngunit kung susuriin natin sa panahon natin, napakarami pa rin ganyang filosofiya. Alam po niyo yung Gnosticism, hanggang ngayon lumalabas yan. At maraming tao, Gnostics, hanggang sa panahon natin. Ngayon nga ay kanilang inilalabas muli. Halimbawa, kung nabasa nyo noong araw, yung Gospel according to Judas, wala po sa Biblia yon. Gawa ng mga Gnostics yon. Yun yung mga kasulatan na sinasabi nila, si Kristo ay napunta sa France, hindi siya nabuhay mamuli, hindi siya namatay, nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng pamilya, nanahan siya sa France. Yun ang tinatawag. Yun yung mga pagtuturo ng Gnostics na kanilang isinulat. Yung Da Vinci Code, kung napanood niyo yan, hango yan sa Gnostic teachings. Pinakikita kong na si Kristo ay hindi yan Diyos, hindi yan talaga nabuhay, na mamuli. Yun yung mga pagtuturo na nakikita natin hanggang sa ngayon. Huwag kayong maniniwala sa ganyan, mag-iingat kayo. Maraming nagtuturo ngayon sa mga relihiyon, nakikita natin, sinasabi, si Kristo, tao lang yan. Alam niyo kung saan galing yan, hindi ayon yan kay Kristo, sapagkat makikita natin mamaya-maya ang maliwanag na pagtuturo tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Oneness na tinatawag na gayon din ay yung maski na si Eli Soriano na dakilang pilosopo. Kung nakikinig kayo, maakit kayo sa kanyang mga argumento, napakadakilan niyang pilosopo. Pero pag sinuri niyo mabuti, hindi ayon sa Biblia ang karamihan ng kanyang sinasabi, lalo na sa doktrina ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo dyan. Alam po natin sa panahon natin, ginagamit yung tinatawag na psychotherapy o kaya yung humanistic psychology. Ito po yung pamamaraan na tinutugunan ang problema ng tao
sa solusyon na naisip ng tao, hindi dahil sa pagiging makasalanan ng tao. Lahat ng nangyayari sa tao ay dahil sa kanyang kapaligiran, dahil sa kanyang kinalakhan, dahil sa kanyang nakasanayan. At ang solusyon ay para doon sa pagtatama lang ng mga bagay na yaon. Samantalang ang tunay na problema ng tao, bakit siya gumagawa ng mga kasalanan, ay dahil sa makasalanan niyang puso. At ganun po ang mga pagtuturong yan na sinasabi sa atin, mag-ingat tayo. Baka kayo'y nadadala ng mga pagtuturo ng tinatawag na psychotherapy or humanistic psychology. Ang kailangan natin si Kristo. Ang kailangan natin ang kanyang mga salita. Anumang hindi ayon sa kanyang salita, huwag tayong pong magpatangay sa bagay na yan. Ngayon, dumako tayo sa unang puntos natin. Yun po yung konteksto rito. At ngayon, bakit kailangan natin na iwaksi yan? Bakit tayo kailangan mag-ingat sa mga ganyang pagtuturo? At sinabi niya sa atin sa versikulo 9, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Napakaganda po nito. Nagsimula siya doon sa pagdurugtong ng salitang sapagkat, sa Ingles, for, or because. Bakit mo i-reject ang mga pilosopiyang hindi ayon ayon kay Kristo? Dahil, sinabi niya, na kay Kristo ang lahat ng kailangan. Na kay Kristo ang lahat ng iyong gustong malaman. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Sa Kanya mo matatagpuan ang lahat ng sagot sa issues ng buhay. At tignan natin yan, una sa lahat, ano ba dito ang tinutukoy na lubos na kapuspusan ng Diyos kay Kristo? Ang una dito, makikita natin, sinasabi ni Pablo, bakit tayo dapat lang na sumalalay kay Kristo sa kanyang mga kagustuhan, kalooban, sa kanyang mga salita, sapagkat tinutukoy una sa atin dito ang persona ni Kristo. Sino ba yan? Si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Yun ang makikita natin doon sa verses 15 hanggang 19, chapter 1, tinuro na ni Pablo yun kasi kailangan niya ulit-ulitin yan. Sinabi niya na doon, excuse me, na si Pablo, ay si Kristo, ang kaitaas-taasan sa lahat ng bagay bilang Diyos. The preeminence of Christ as God. Siya ang ulo ng lahat ng sanlilika sapagkat walang nalika maliban maliban sa kanyang pagkalika lamang ng lahat. At siya din ang ulo ng iglesia ng Panginoon. Doon pa lamang ipinakita niya na kung sino si Jesus. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At doon sa verse 19 ng chapter 1, binanggit na rin ang ganitong kataga, sinabi doon sa atin, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Sa pamamagitan niya, makikita natin, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ng Diyos ay manirahan sa Kanya. Yung buong kapuspusan ng Diyos, ang pagka-Diyos, lahat ng katangian ng Diyos, lahat ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng attributes ng Diyos. Sinabi sa 1:1, sa pasimula ay ang Diyos, at ang Diyos kasama niya ang salita, at ang salita ay Diyos. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang walang hanggang Diyos sa pasimula. At kaya dito, makikita rin natin sa pangalawang bahagi ng versikulo 10 ng chapter 2, sinabi sa atin doon na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Siya ang Diyos na walang hanggan, na nagkatawang tao, at siya rin ang Diyos na may kapamalahaan sa lahat ng pamamahala, ng pamumuno, at lahat ng kapamalahaan. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, sapagkat siya ay ang Diyos, sapagkat ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. Pero binanggit dito, diin sa versikulo 9, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Napakahalaga din yun kung bakit inilagay yan ni Apostol Pablo. Sapagkat yan, ina-highlight niya
na ang tunay na Diyos na ito na walang hanggan ay pumarito at nagkatawang tao at namuhay bilang tunay na Diyos at tunay na tao sa persona ng ating Panginoong Hesukristo na makikita nating siya ang tunay na Diyos at tunay na tao magpakailan paman at hindi na yon magbabago. Siya ang Diyos at taong nakaupo ngayon sa kanyang luklukan sa langit at patuloy na namamahala sa lahat ng bagay. At isang araw, ang ating Panginoong Hesus na naging tunay na Diyos at tunay na tao ay muling babalik upang humatol sa lahat at makikita natin ang bagay na yan. Yun ang una sa kanyang persona. Bakit nasa kanya ang lahat ng sagot sa inyong mga katanungan at pangangailangan? Kasi siya ang Diyos. Kasi siya ang may likha ng lahat ng bagay. Kasi siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi kayang magligtas ng pagtuturo ninuman o ng pagtuturo ng tao, hindi ka kayang gawing masaya niya ng lubos. Etong Jesus na to, kaya kanyang gawing masaya sa iyong buhay, sapagkat siya ang may kakayahan ng bagay na ito. Ngunit, binibigyan din ng diin diyan, yung kanyang pagkakantawang tao ay yung kanyang ginawa. Yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo, upang ibigay ang kanyang sarili sa halip na makasalanan. Siya ang nagdala ng kanilang mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng lahat ng parusa para sa kanilang kasalanan upang sila ay iligtas. Makikita natin yan sa versikulo 11 hanggang 15. Diyan matutunghayan natin na si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, dumako sa krus ng Kalbaryo. Kanyang ipinako sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan na buhay muli sa mga patay. Yan ang itinuturo sa atin at nagtagumpay siya mula sa mga patay, bumalik siya sa langit at nakaupo na siya sa kanyang luklukan sa kalangitan. Sinabi niya doon sa John 19:30, nung siya ay nabayubay sa cross bilang handog, nakahalili sa mga makasalanan. Ang katagang sinabi niyang tapos na, it is finished. Bilang Diyos na nagkatawang tao at naghandog ng kanyang sarili sa cross, dinubos niya ng lubusan. Walang kulang, sinabi niya, ang lahat ng gawain ng pagliligtas, tinapos ko sa cross. It is finished. Lahat ng pangangailangan ng makasalanan upang maligtas, tinapos ko doon. Wala ka nang dapat gawin, sinabi niya. Sapagkat ang lahat ng ginawa ni Jesus doon ay pinuspos. Kaya sinabi niya, it is finished. Kaya sa konklusyon niyan, makikita natin, ang ating Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos, tunay na tao. Meron siyang kapangyarihan at kontrol sa lahat ng mga bagay. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, pumaroon sa cross bilang kahalili para sa mga makasalanan. Siya ang nagtagumpay sa kasalanan at makikita natin na siya rin ang tumupad ng kanyang misyong pagliligtas para sa mga makasalanan. Ito na yung doktrina o katuruan na kinakailangan nating lahat. Merong kaligtasan sa Kanya. Nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat siya ang tunay na Diyos at tunay na taong pumaroon sa cross upang magligtas ng mga tao. Tingnan ninyong mabuti ito, mga kaibigan ko, mga kapatid. Kung hindi si Kristo, ang Kanyang sinasabing kung sino siya, walang kabuluhan ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay sasabihin natin isa lamang sa human philosophies ng mundong ito. Kung hindi siya ang sinasabi niyang siya. Kung ang salita ng Diyos ay hindi totoong nagsasabing si Jesus ay Diyos. Kung ang salita ng Diyos na sinasabing siya ay nagkatawang tao. Kung ang salita ng Diyos sinasabing pumaroon siya sa cross upang magligtas. Kung hindi totoo lahat yan, walang kabuluhan ng Kristyanismo. Isa lamang tayong human philosophy na walang dapat bigyan ng panahon na pakikinig. But ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili ay totoo. At yan ay ating mapanghahawakan. Ang tanong ko sa inyo sa umagang ito, naniniwala ba kayo dito? Do you believe this doctrine?
Kung oo, ibigay mo ang iyong buong katapatan sa Kanya. Sambahin mo siya. Magtiwala ka sa Kanya. Sapat siya para sa lahat ng iyong pangangailangan. Eh kung hindi naman, nakakaawa kang tao. Sapagkat maaari kang malagutan ng hininga ngayon, hindi ka pa rin kumpleto. Kulang na kulang ka pa rin sa buhay na ito. Kanya, ito po'y isang malaking paanyaya sa iyo. Ano man ang makamtan mo sa buhay, maging matagumpay kang negosyante, maging matagumpay kang career woman, career man, maging abogado kang sikat, maging doktor ka, maging mayaman ka sa mundong ito, mawawala ang lahat ng iyan. Magbibigay sulit ka dito sa Diyos na nagkatawang tao. Walang ibang makapagbibigay sa iyo ng tunay na sagot sa iyong buhay kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Saliksikin mo ang Biblia upang mapatunayan mo sa iyong sarili na hindi nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili. At nakita natin na si Jesus ay lubos na pinuspos ng pagka-Diyos sa kanyang katawan. At ngayon, tingnan natin na ang mga mananampalataya naman lubos na pinuspos kay Kristo. Napakaganda nung dugtungan na yan na makikita natin. Pero ang tanong natin ngayon, sagutin natin. Ano ba yung pinuspos sa atin ng lubos kay Kristo? Ikaw na kay Kristo. Ano ba yung pinuspos na lubos sa iyo? Bakit ka pinuspos na lubos ngayon kay Kristo? Ano yung mga bagay na yon? Una, gusto kong ipaliwanag sa inyo na dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, palagi niyang binabanggit yung kay Kristo o kasama kay Kristo, in Christ or with Christ. Palagi niyang binabanggit yun. Ay, napakahalaga yan sa theology ni Apostol Pablo. At kung alam ninyo, Efeso 1, di ba? 3 hanggang 1. Binanggit doon, pinagpala ang lahat ng kay Kristo sa lahat ng pagpapala sa kalangitan. Napakaganda nun eh. Sabi, lahat daw ng pagpapala ng kalangitan ay nasa Kanya na kay Kristo. Napakagandang tignan natin ang bagay na yon. Ang ibig lang sabihin doon na lahat ng ginanap ni Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, lahat yan ay iyo. Lahat yan ay pag-aari mo na ngayon kung ikaw ay kay Kristo. Ang pakikiisa natin kay Kristo, ang ibig sabihin niyan, anuman ang ginawa ni Kristo at kanyang tinupad bilang tunay na Diyos at tunay na tao ay atin dahil sa pakikiisa sa Kanya. Ang ibig sabihin, nang si Jesus ay namatay doon sa cross para sa atin, tayo mismo ang namatay din dahil kaisa niya tayo. Nang siya ay bumangon mula sa mga patay, ikaw din na kay Kristo ay bumangon mula sa mga patay doon. Kung si Jesus ay bumalik sa langit, dahil ikaw ay kaisa kay Kristo, nandoon ka din ngayon at isang araw kukunin ka niya na buong buo, makakasama niya ng walang hanggan doon sa langit. Napakahalagang pananalita ito ng Apostol Pablo. Ang kanyang lahat ng tagumpay ay tagumpay mo, kapatid, kung ikaw ay kay Kristo. Ito ay napakahalaga sa ating pag-aaral na ito. Ang kasiguraduhan sa lahat ng bagay ay nandito sa persona at ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin ilalagay ang buo nating pag-asa at tiwala sa tao, sino mang makapangyarihan tao, o maski anghel man. Hindi natin inilalagay ang ating tiwala maski sa mga anghel na nilikhang walang kasalanan. Alam ninyo ang sinasabi dito, inilalagak natin ang buong tiwala at pag-asa sa Diyos na nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto kong sabihin sa ito, kapatid, the moment of your conversion, the moment na tinawag ka ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, the moment na kinagtagpo ka niya at iniligtas ka niya sa iyong mga kasalanan, itong katotohanan ng pagiging kay Kristo ay nagsimula mo ng maranasan. Naging realidad iyan sa iyong buhay. Nakita mo yung kagandahan ng kay Kristo na sinasabi mo sa iyong sarili mula noon na sa krus ni Kristo,
Ikaw ay nakatali na sa Kanya. Sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang pagkabuhay, sa Kanyang pagbalik, sa Kanyang luklukan sa langit. Ikaw ay nakatali na sa Kanya. Kapatid, napakaganda nun. Ganun ba ang tingin mo sa kalalagayan mo ngayon? Na ikaw ay isang pinagpalang tao dahil ikaw ay na kay Kristo na ngayon. Ikaw ay lubos na pinuspos na dahil nasa kay Kristo ka na. Tunay na Diyos at tunay na taong nagbigay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga sasabihin natin ngayon, wala nang pagkakataong gugustuhin nating mahiwalay sa Kanya. I'm stuck on you forever, sasabihin natin sa Panginoon. Walang kaligayahan. Walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan maliban lamang kay Kristo Jesus. Alam niyo ang kasalanan, yan ang nagdala sa atin sa kalalagayang incomplete. Kalalagayang hindi nawala yung pagiging kompleto natin. Nawala yung pagiging lubos natin. Alalahanin ninyo, bago pumasok ang kasalanan, ang tao ay kompleto. Lubos siya, ibig sabihin. Meron siyang kalayaan ng pakikisama sa Diyos. Walang naghihiwalay sa kanya sa Diyos. Ini-enjoy niya ang sweet fellowship with God bago pumasok ang kasalanan sa mundong ito. Walang kasalanan na bumabagabag, sumisira sa ugnayan ng tao, ng Diyos at ng tao. Walang mga problema, walang mga sakit, walang mga pagsubok sa buhay na nagiging hadlang sa pakikisama mo sa Diyos. Ibig sabihin, kompleto ka ayon sa pagkakalika ng Diyos. Ikaw ay dinisenyo na maging isang kompleto na mamumuhay para sa kaluwalhatian niya at upang i-enjoy mo siya magpakailan paman. Kompleto tayo kung hindi pumasok ang kasalanan. Pero pumasok ang kasalanan. Sinira ng kasalanan ang pagiging kompleto natin. Nahiwalay tayo sa Diyos. Tayo'y napasok sa makasalanang mundo na ang sakit ay dumarating, ang problema, ang pigati, ang kahirapan sa buhay dumarating, ang kamatayan mismo ay dumating sa atin at dumarating sa bawat tao na isinilang sa mundong ito. Nasira po. Naging incomplete tayo. Yun yung makikita natin. Bagamat ang tao na nanatili sa kanya yung tinatawag na sense of God. Hindi ka man mananampalataya sa iyo ngayon. Nandyan sa disenyo ng Panginoon sa iyo, ang paghihanap mo sa isang Diyos. Maraming relihiyosong tao. Bakit relihiyoso sila? Maski mali-mali ang paniniwala nila. Maski na anong klaseng uri ng relihiyon o pagsamba at paniniwala. Pero meron silang paghahanap sa Diyos. Naalala nyo sa mga Gawa, Kapitulo 17, nung si Pablo ay humarap doon sa mga taga-Athens. Nakitaan niya ang dami-daming ribulto ng pagano do, idols, na sinasamba nila. Pagkatapos may isang altar sa Diyos na hindi na nakikilala. Kaya pumasok, sabi niya, nababatid kong kayo'y mga relihiyosong tao, gustong-gusto nyo na hinahanap nyo talaga ang Diyos sa inyong buhay. Pero ipinaliwanag niya, mali nga lang ang inyong ginagawa. Sapagkat ang tunay na paghahanap sa Diyos ay sa pamamagitan ng anak ng Panginoong Jesucristo. Pinaliwanag niya yun eh. Maraming sincero sa kanilang relihiyon, pero sincerely wrong. Yun nga yung palaging paulit-ulit na nababanggit ko dito sa pulpitong ito. Merong vacuum sa buhay ng tao. Ano man ang maarating niya sa buhay, palaging may kulang. At yung kulang na yon ay hindi matatagpuan sa anumang bagay sa mundong ito. Matatagpuan lang yan sa Diyos. Mananatili siyang incomplete. Pag dumating siya sa pinakatuktok, ano pa ang meron? Kung yun ang pinakatuktok, wala na. Hindi siya mapupuno. Hahanapin niya pa rin ang hahanapin niya pinakatuktok. Hindi siya makukontento. There will always be a vacuum in the soul of a human being. Sapagkat yun ang disenyo sa kanya ng Panginoon. Pero ito ang makikita natin dito na sinabi nga sa awitin natin, there is that aching void of looking for God. Pero
Itong mabuting balita na binabanggit sa atin dito sa mga talatang ito, ang na kay Kristo. Kompleto na. Ang na kay Kristo. Lubos na, pinuspos na. Sapagkat binalik na siya kay Kristo at sa Diyos. Ngayon, meron na siyang ugnayan sa kanyang manlilikha. Ni-restore, ni-reconcile na muli sa Diyos. Ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. Wala nang hadlang sa Diyos. Ang kanyang katuwiran ay lubos sakdal dahil sa katuwiran ni Jesus. Ibinibilang sa kanya ng Ama, tinatanggap kitang matuwid dahil ang katuwiran mo ay ang katuwiran ng aking anak. Puspos sakdal na katuwiran. Nasa iyo ang lahat ng pangako ng walang hanggang kaligayahan dahil ikaw ay na kay Kristo. Wala ka ng pagkukulangin pa sa mundo, sa buhay na ito. At tulad ng inaawit natin palagi, O Christ, in thee my soul had found, and so forth and so on. Now none but Christ can satisfy. No other name for thee. No other name for me. Wala nang iba. Pag natagpuan ng kaluluwa si Kristo, wala nang ipang makapagbibigay ng satisfaction, ng happiness sa Kanya, maliban sa pangalan lamang ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya kaibigan, kung wala pa si Kristo sa iyong buhay, incomplete ka pa din. Nasa kalalagayan kang hiwalay ka pa rin sa Diyos. At hindi mapupuno ang kakulangan na yan hanggat hindi ka sumusuko sa Kanya. Hanggat hindi mo inilalagak ang iyong buong tiwala sa tunay na Diyos na ito na nagkatawang tao at namatay doon sa Kalbaryo upang magligtas. Kailangan mo siya ngayon. Mga bata, hinto uli sa pagsulat. Ika minsan na-drawing kayo ng mga preacher din sa harapan, ay kailangan kayo mag-notes. Sana man lang yung drawing nyo tungkol din sa mensahe na. At saka sana gwapo ako dyan sa inyong mga dinodrawing. Dangan kasi kung minsan, ang pangit ko Nakita ko yung drawing minsan. Kung kayo nagsusulat, maganda yan, Pakinggan ninyo yung mabuting ito. Bata pa kayo ngayon. Oo, tunay yan. Pero, alalahanin ninyo, hanggat wala kayong relasyon kay Kristo, mananatili kayong malayo sa Kanya at palaging may pangangailangan na hindi matutugunan ng mundong ito. Marahil, marami sa inyo, nangungulila kayo sa inyong magkaroon ng sarili ninyong mga magulang, sa inyong sariling pamilya. Mananatili kayong ganyan. Pero pag natagpuan nyo si Kristo sa inyong buhay, siya ang inyong magiging ama, siya ang inyong magiging ina, siya ang inyong magiging kaibigan, siya ang magiging inyong kuya at ate sa inyong buong buhay. At magkakaroon kayo ng kapuspusan sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya ngayon, mga kaibigan. Ano man ang ginagawa mo ngayon, gusto kong mangusap sa iyo. Anong kalalagayan mo? Hindi mo ba nararamdaman ang laki ng kulang sa buhay mo dahil wala ka kay Kristo? Hanggat hindi mo siya natatagpuan, kaibigan. Ang laking kakulangan yan sa iyong buhay na kapag ikay nalagutan ng hininga hanggang sa kabilang buhay, kulang ka pa din. Kailangan mo si Jesus upang pagsapit mo sa huling hininga mo, kumpleto ka sa piling niya magpakailanman. Ngayon, paglalapat sa iyo, sa ating mga kapatid sa pagtatapos. Maraming bagay ito sapagkat gusto kong makita natin ang kabuluhan ng pagiging lubos kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya, tulad ng inulit-ulit ko dito, meron ka ng lahat kay Kristo Jesus. Wala ka ng pagkukulangin pa. Ang problema, hindi mo masyadong iniisip yan. Anong pakiwari? Anong nararanasan mo ngayon? Pakiwari mo, ikaw ay mahina ngayon? Anong sinabi ni Pablo sa Filipos 4:13? I can do all things through Him who strengthens me. Nakita mo yung kabuluhan na ikaw ay lubos na kay Kristo. Sa iyong mga panahon ng kahinaan, siya ang iyong lakas. Sapagkat sapat siya para sa iyo. Kung hindi ka masaya at feeling mo lonely, siyempre, lalo na yung mga singles, di naman natin maaalis yan. Palampas ng palampas sa kalendaryo, tumataas yung degree ng loneliness.
Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Pero yung loneliness na yan, wala makakapagpuno niyan kundi si Kristo. At alam mo yan, meron ka na yan eh. Ang unang pinakamagandang bagay sa'yo, ay ikaw ay na kay Kristo na ngayon. Ang iyong loneliness, unhappiness, ay palagi mo yan makikita sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay nilubos na sa Kanya. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. You can rejoice, maski anong kalalagayan mo. Dahil ikaw ay lubos na kay Kristo. O, diskontento ka ba sa buhay mo? Ang hirap ng buhay mo. O anong mga complain mo sa buhay mo. Si Pablo, binigay niya rin yan sa Filipos 4:11 at 12. At sinabi niya sa anumang kalalagayan, anumang sirkumstansya ko, maging mahirap man, maging meron man o wala, o sakit man, o magandang kalusugan, natutuwan ko na maging kontento kay Kristo. Sapagkat alam niya, nalubos na siya kay Kristo, anumang pagdanaasin niya sa buhay, kaya niya maging kontento sapagkat alam niya, siya'y nilubos na kay Kristo. Ikaw ba'y may sakit? Ang karamdaman mo ba? Parang hopeless na ang kalagayan mo. Meron ka bang sakit na iniisip mo? Katapusan mo na. At ikaw ay punong-puno na ng kabagabagaban sa iyong buhay, labis na pagkatakot, anong darating, anong mangyayari pagka dumating na yung talagang huling hininga ko na, huling sandali ko. Nangangamba ka ba sa ganyan mong kalalagayan? Kaibigan, kapatid, tingnan mo itong mabuti. Ikaw ay lubos na kay Kristo. Sa harap ng kamatayan, pwede ka pa rin humarap ng may buong kalakasan ng pananampalataya mo sapagkat ang pag-alis mo sa mundong ito ay ang pagpasok mo sa isang mas maluwalhating buhay sa piling niya magpakailanman. Pinuspos ka na kay Kristo, nilubos ka na kay Kristo. Maski ang kamatayan, hindi magiging dahilan yan upang ikaw ay magkaroon ng labis na pangamba. Dahil puspos ka na kay Kristo. Natutokso ka ba sa makamundong pamumuhay? Natatangay ka na ba sa iyong pamumuhay na parang ang mahalaga na lang sa iyo ang mga bagay sa sanlibutang ito? Isipin mo ulit ito. Anong meron kay Kristo ngayon? Ikaw ay merong buhay na walang hanggan sa piling niya. Ikaw ay makakita sa kanya ng mukhaan, sa kanyang kaluwalhatian, at ikaw mismo ay luluwalhatian niya. Sa pag ikaw ay sumapit na sa walang hanggan mong kalalagayan sa langit. Kanya, huwag kang patukso. Isipin mo, yung mana, lahat ng merong ka sa langit, bakit mo ipagpapalit yun sa mga bagay na mundo? Mawala na ang lahat sa iyo dito, pero ikaw pa rin ang pinakamayaman dahil merong kang kayamanan sa langit. Isipin mo yan. Sa buhay natin ngayon, sa ating pamumuhay, marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong pagsubok. Kapatid, lahat ng probisyon kailangan natin. Maging pisikal, maging material, at lalo na spiritual. Na kay Jesus yan, kapatid ko. Naglalakbay tayo sa mundong ito. Siya ang ating lakas. Maaaring humantong na tayo sa kahinaan o sa huling hantungan ng ating buhay. Siya ang ating pag-asa. Tumitingin tayo doon sa prospect na pangwalang hanggan. Lumalakad tayo sa mundong ito. Ano man ang ating pagdaanan, tayo'y nilubos na kay Kristo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Huwag tayong malihis sa ating pamumuhay na makalimutan natin ang napakadakilang pagpapala na ito na nilubos na tayo kay Kristo. Doon sa binasa natin sa mga awit 73:25, Who have I in heaven but thee, and beside thee I desire nothing on earth. Sana maging ganyan ang damdamin mo sa umaga nito, kapatid. Wala ka nang ibang gugustuhin pang magkaroon ka sa langit maliban sa Kanya. Wala ka ring ibang gugustuhin sa buhay na ito, dito sa mundong ito, maliban sa Kanya. Siya ang lahat-lahat para sa iyo. Kaibigan, muli, meron kang choice eh. Binibigyan naman tayo dito ng choice. Anong gusto mong sundin? Human wisdom? Human philosophies? Na hindi ayon kay Kristo? O ikaw ay lalapit kay Kristo, ang puspos ng karunungan?
Susunod ka ba sa mga ginagamit ng dyablo upang hindi mo makamtan ng kapuspusan kay Kristo, o ikaw ngayon ay lalapit sa Kanya upang maranasan mo ang kapuspusan ng iyong buhay? Lumapit ka kay Kristo ngayon. Siya lang ang maaaring magbigay ng kapuspusan sa iyong buhay. Siya lang na tunay na Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus na Kalbaryo. Siya lang ang nakaupo sa kanyang luklukan na ngayon. At mayroong kapangyarihan na ikaw ay puspusin ng lubos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Lumapit ka sa kanya ngayon, kaibigan. Mga kapatid, muli, paalala yan sa atin. Our sufficiency is in Christ and Christ alone. Huwag kang humanap sa bagay sa mundong ito. Hindi ka bibigyan yan ng kasapatan magpakailanman. Kay Kristo mo lang matatagpuan yan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalala mo dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kay Kristo kami po ay lubos na pinuspos. Lahat ng kanyang ginawa bilang Diyos na nagkatawang tao at dumako sa krus upang mamatay para sa amin upang kami ay ligtas, ay tunay na amin na at pinuspos kami sa lahat ng pangangailangan namin dahil sa Kanya. O Panginoon, ilayo mo kami sa mga kaisipan at damdaming patuloy na nagkukulang, na parang walang Jesus sa buhay namin, na parang wala pa kami sa Kanya at hindi pa napupuspos. Kami ay namumuhay na tila hopeless people, defeated people, mga taong walang kasiyahan. O ilayo mo sa kami sa ganito, Panginoon. Itulot mo ng bawat isa sa amin, talagang amin pong kimkimin isa puso ang katotohanan. Kami ay nilubos na kay Kristo at wala nang iba pang kailangan namin maliban sa Kanya at sa Kanya lamang. Ngayon, sa mga kaibigan namin na naririto sa umagang ito, sa mga bata, sa mga matanda, nawa makita nila ng malaking kakulungan sa kanilang buhay, ay ang ikaw ay kanilang makilala at magkaroon ng personal na relasyon. Ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon, upang sila ay mapuspos din kay Kristo Jesus. Ito po'y dalangin namin sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus.